Ang sikreto ng baryo. Ang huling umuwi sa Baryo San Isidro. Tahimik ang Baryo San Isidro tuwing 10:00 ng gabi. Kapag tumahimik na ang mga kuliglig, alam ng lahat, oras na para pumasok sa bahay. May dahilan kung bakit. Ako si Miguel. At matapos ang 10 taon sa Maynila, umuwi ako sa probinsya para asikasuhin ang lumang bahay ng lola ko na matagal nang walang nakatira. Pagdating ko, sinalubong ako ng mga kapitbahay na tila may gustong sabihin pero piniling manahimik. "Mag-ingat ka sa gabi," sabi lang ni Aling Rosa, sabay iwas ng tingin. Akala ko, pamahiin lang. Unang gabi ko sa bahay, napansin kong may mga yapak sa putikan sa likod ng bahay. Malalaki, parang paa ng tao. Pero sobrang haba ng hakbang, hindi normal. Bandang 11:00, may narinig akong kumakatok sa bintana. Tok! 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 Pagbukas ko ng kurtina, wala, pero may bulong. "Miguel, pauwi na ako." Kinilabutan ako. Walang dapat tumatawag sa akin ng ganun sa baryo. Kinabukasan, tinanong ko si Mang Isko, ang pinakamatandang residente. Namuti ang kanyang mukha. "Anak, huwag kang lalabas paggabi, lalo na pag may narinig kang tumatatawag ng pangalan mo." "Bakit po?" tanong ko. Tahimik siya sandali bago sumagot. "May umuuwi rito gabi-gabi, pero hindi na siya tao." Ikatlong gabi, hindi ako nakatiis. Lumabas ako nang marinig ko ulit ang tinig. "Miguel, sunduin mo ako." Sa may lumang tulay, may nakita akong lalaking basang-basa, nakatalikod, kamukha ko siya, eksaktong-eksakto. "Sinusundan mo na pala ako," sabi niya, hindi lumilingon. "Matagal na kitang hinihintay." Bigla kong naalala ang balitang may nalunod sa tulay 10 taon na ang nakalipas, isang binatang pauwi galing Maynila. Ako iyon. Naaksidente ako noon. Hindi ako nakauwi sa lola ko. Hindi ako umabot. Ang umuwi sa baryo ngayon, hindi pala ang buhay na ako. Lumingon ang lalaki, ngumiti. "Salamat at sinundo mo na ako," sabi niya. At doon ko naintindihan, ako ang multo. At ang Baryo San Isidro ay tahanan ng mga hindi pa handang umalis.